Jordan. Pagkaahong ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanyang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang santinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang lahat ng bagay sa daigdig ay lilipas at magwawakas, ngunit tanging salita lamang ng Diyos ang manatili magpakailanman. Maaari na po tayong makaupo. Are you stressed today? Stressed because of traffic? Stressed because of hindi maintindihan kung ano yung mga regalo na dapat bilhin? Stressed because maraming dapat puntahan ng mga activities? But praise God, I hope today you are not stressed. Okay? I hope today you are not stressed because today is a good day to worship our Lord, our Savior, the reason for this season. So before we proceed, mga minamahal ko, sa sermon about the baptism of our Lord Jesus Christ, ay manalangin po muna tayo. So let us come to the Lord in prayer. Indeed, Lord, the world is celebrating what is supposed to be the real meaning of Christmas, but sadly, many people are deceived, celebrating the joy without the true reason for being joyful. People are outwardly celebrating this season, and yet they're not able to see the one who was born in Bethlehem, the one who is the Savior of the world, the one who is worthy of worship and adoration. But praise be unto God. You have chosen your people. You have gathered us together in this place of worship for us to exalt the name of your Son, our Lord Jesus Christ, para maparangalan siya sa bawat pagtitipon naming mga binanal. Kaya naman, Panginoon, ang kagalakan ay sa amin, ang pagpaparangal ay sa inyo, pasasalamat ay sa inyo rin. Gabayan niyo po kami sa umagang ito sa aming pagsamba at pakikinig ng inyong mga buhay at hindi magbabagong salita. Sa ikararangal ng inyong anak, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Okay, so tayo po ay nasa, kung hindi ako nagkakamali, this is my third sermon sa book of Mark. So I'm trying, by God's grace, to present to you the introduction. Actually, this part, chapter 1, verse 9 to 11, ito po ay bahagi pa rin ng tinatawag na introduction sa aklat po ni Mark. Alam niyo po, siguro kung talagang tayo mag-aaral ng Bible, ay ilang pong beses na itala sa apat na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ilang beses? Ilan sa mga gospel writers, sa apat na sumulat ng mga ebanghelyo, ang sumulat lamang ng account or kasaysayan ng pagkapanganak sa ating Panginoon. Anybody? Only two among the gospel writers, four of them, wrote about the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Only Matthew and Luke. But when it comes to the account of the baptism of our Lord and Savior Jesus Christ, all four writers have the same account, a narrative of the baptism of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi ko sinasabing walang halaga ang account ng kapanganakan ng ating Panginoon, which the world is now celebrating, no? Subalit, tingnan natin why the Holy Spirit superintendent ang pagkakasulat ng mga gospel writers tungkol sa pagbabautismo ni John the Baptist sa ating Panginoong Hesukristo. And I believe this is of importance. Napakalaga ito sa ating pananampalataya. Sapagkat dahil ito'y lubos na mahalaga, minabuti ng Holy Spirit ng apat
na manunulat ng gospel ay maipahayag ang ganap at aktwal na pangyayari sa pagbabautismo sa Panginoon. Para kay Mark, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos ay nagpasimula hindi sa pagsilang ng Panginoong Hesus sa Bethlehem, kundi sa pagbabautismo ni John the Baptist. Para kay John, the beloved, ang alagad na minamahal ng Panginoon, ang bautismo ng Panginoong Hesus ay nagpapakilala kung sino talaga si Jesus na anak ng Diyos. At para kay Mateo, ang pagpapabautismo ni Jesus ay katuparan ng pagganap ni Jesus ng lahat ng tinutukoy ng salita ng Diyos tungkol sa Kanya. At para kay Lucas, ang pagbabautismo ni Jesus kay John the Baptist ay hudyat ng pagsisimula ng kanyang public ministry na nagpapatibay sa kanyang pagiging anak ng Diyos, na siya ay kinasihan ng banal na Espiritu at siya ay mayroong approval ng Diyos Ama. So ganyan po inilarawan ng apat na manunulat ng Ebanghelyo ang pagbabautismo sa ating Panginoong Hesus. Gusto ko pong tingnan natin ang pananaw ng mga reformers. Para po kay John Calvin, ang pagbabautismo ng ating Panginoong Hesukristo, pagbabautismo ay nagpapakita ng kanyang perpektong obedience sa Diyos. Nagpapakita ito ng isang ganap at perpektong pagsunod sa lahat ng hinihingi ng katuwiran. At ito po ay, para kay Calvin ay tanda rin ng pagsisimula ng kanyang gawain ng pagliligtas. This is the start or the beginning of His work of redemption. Calvin says, Jesus' baptism demonstrated His perfect obedience to the Father, fulfilling all righteousness and marking the start of His saving work. Para naman kay Charles Spurgeon, the Prince of Preacher in England, ang bautismo ng Panginoong Hesus ay ang kanyang pakikiisa, identification, sa lugal ng mga makasalanan at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama na sila salamin ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay para sa lahat ng taong mananalig sa Kanya. Para naman po kay Jonathan Edwards, ang bautismo ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang pagtupad sa lahat ng hinihingi ng pagkamatuwid at pagiging modelo rin naman para sa ating mga mananampalataya. Lahat po sila na aking mga binanggit ay nagkakaisa sa pagtanggap sa bautismo ng Panginoong Hesukristo bilang pagsunod ng ating Panginoon sa kalooban ng Diyos Ama, upang katawanin po tayong sangkatauhan, buong sangkatauhan na bagsak sa kasalanan. Ang pagpabautismo ni Jesus ay dakilang tanda ng kanyang pagpapakababa, na kahit na siya po ay Diyos, ibinaba niya ang kanyang sarili upang tayo lamang ay kanyang maabot, para tayo ay kanyang mailigtas. Jesus identified Himself with sinful humanity, confessing not His own sins, but the entire sins of the whole world. Marahil kung titingnan natin ang account, babasahin natin muli ang pagbabautismo ni John the Baptist, yung mga tao, all the way from the whole provinces of Galilee, Samaria, and Judea, they're coming to be baptized by John the Baptist. At marahil, the actual baptism for these people, nagpapahayag sila ng kanilang personal na mga kasalanan. Because John's baptism is a baptism of repentance. Siguro individually, nagpapahayag sila, Panginoon, patawarin niyo ako, ako'y nagkasala. Ganun po yung mga Hudyo individually. Ngayon, pagdating sa ating Panginoong Hesus, wala siyang kasalanan ni katitingman na dapat niyang ipahayag sa Diyos at hingin ng tawad sa Diyos. Ngunit alam naman natin sa kasaysayan ng mga Hudyo, there is always a corporate call for confession. Isang pambansang panawagan ng pagsisisi. Yan po ay naganap sa panahon ni Nehemias.
Nung siya'y manalangin sa Diyos, inamin niya na siya at ang kanyang mga ninuno ay nagkasala. Maging si Daniel na propeta sa Babylonia, nung siya'y manalangin sa Diyos, isinama niya ang kanyang sarili sa pagiging makasalanan na kailangan ng pagpapatawad at maging ang buong bayang pinabayaan ng Diyos dahil sa kanilang paglaban sa Kanya. Maging sa panahon ni paring Ezra, ganun din. So ganito ang ipinapahayag ng ating Panginoon, corporate sin of the entire Jewish community. Ito po yung kanyang ipinapahayag. Bago ko po ituloy ang pagpapabautismo ni Jesus sa Mark 1:9-11, allow me to discuss more on this ritual or sacrament. Napaka-importante ho ng pagpapabautismo. The sacrament of water baptism, so that we could understand na ito pala ay bahagi ng ating pagsunod kay Jesus. Sapagkat mismong si Jesus ang nagtatag ng sakramentong ito, kung siya ay nagpabautismo sa edad na mahigit na 30, no, hindi siya binautismo na siya'y bata o baby. At kung iniutos niya sa Mateo 28, na humayo tayo at gawing alagad ang mga bansa at bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At kung si John the Baptist ay nagbautismo ng mga tao sa lupain ng Judea, at maging sa kasaysayan ng unang iglesia sa aklat ng mga gawa, marami ang nagsisipagpabautismo sa mga apostol. Tayo man na nakay Kristo, ito yung unang command na dapat nating sundin, ang magpabautismo sa tubig. Sapagkat ito ay utos. Kung ikaw ay tunay na born again, ikaw ay nakay Kristo, you have to obey. You have to be baptized. Now, sabi ko noong nakaraang linggo, there was no account of any prophet in the Old Testament that baptized anyone in Israel. Puro mga foreshadowing lamang yung mga nangyayaring pagdaan sa baha in Exodus, paglubog ni Naaman ng 7 times sa Jordan River para siya'y malinis sa kanyang ketong. Puro foreshadowing ng bautismo o paglilinis sa mga kasalanan na mismong ang Panginoong Hesus ang gagawa. Noong una at ikalawang siglo o 2nd and 1st century BC, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo noon na tinatawag na mga SNS, sila yung mga Hudyo na kung saan they choose to form a community na hiwalay sa majority ng mga Hudyo. Doon sila naninirahan sa mga kuweba. If you remember, yung tinatawag na Qumran Cave, na kung saan natuklasan doon ang Dead Sea Scrolls. Yung po ay mga sinulat ng mga SNS Jews noong 2nd and 1st century before Christ comes. No? So, nung panahon na yon ay meron po nakita ang mga archaeologists na kung saan ang mga SNS Jews ay merong baptismal pool. Ito ay isang uri ng, sabihin nating bathtub na malaki or swimming pool sa ating panahon, na kung saan daily meron silang tinatawag na bathing, cleansing ritual. Yung mga SNS Jews ng panahon na yon. That gives us an idea that baptism is true immersion, ilulubog talaga. Now, makikita din natin na ang mga Griego na gustong mag-convert into Judaism, na sumasamba na sila kay Yahweh at tinatalik doon nila mga paganong Diyos nila, itong mga Griegong ito, they have to go through this kind of ritual of cleansing. Sino sila? Yung mga Griego, yung tinatawag na mga proselyte. Sila lamang ang binabaptize para sila'y mapabilang sa bayang pinili ng Diyos. Mga Griego to, hindi mga purong Hudyo. So in other words, the practice of baptism is already happening 2nd and 1st century before the Lord Jesus Christ comes. No? Now, nais ko pong iugnay yung pagbabautismo na ito. Ano ang purpose nila? Para lamang ma-convert ang isang tao into Judaism. Para lamang symbolically malinis siya sa kanyang mga karumihan.
Ganun lamang po yung pagbabautismo ng mga Griego para sila ay mag-convert into Judaism. Samantala, ito pong ating baptism, water baptism, ito po ay isang pinakamakapangyarihan. This is a powerful sign or tanda or mark ng ating pagiging na kay Kristo. Napakahalaga ng pagpabautismo because as you have seen, John the Baptist administered to baptism. Our Lord Jesus Christ was baptized by John the Baptist. And we were mandated in the Great Commission mandate to baptize those who will believe in Christ, who would become His disciples. Water baptism is napakahalaga. Why? Sapagkat Jesus Himself was the one who established this sacrament. Siya mismo ang nagtatag nito. Ano ba ang kahulugan nito para sa atin, ng mga nakay Kristo? This is a larawan or the picture. Ito ay larawan ng ating pakikipag-isa, our oneness, our union with Christ sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang paglilibing at sa Kanyang muling pagkabuhay. Sabi ni John Calvin, kung ikaw na Kristiyano ay nanghihina sa iyong pananampalataya, sa dami at bigat ng iyong mga problemang pinagdaraanan, ikaw ay nanghihina sa iyong pananampalataya, sabi ni John Calvin, remind yourselves of your water baptism. Because your water baptism will remind you who you are and what you are in Christ. Pero nakakalungkot because marami ang sa nagpabautismo, pagkabautismo natin, nangwawala na. But if you feel like you're so weak in the faith, remind yourself when you were baptized, the moment that you were baptized in water baptism. Because it talks about your identification with Jesus Christ. That Christ died for you and He was buried and He was raised again from the dead. And that also happens to you. Ngayon, maraming kaisipan at maling paniniwala ang mga tao tungkol sa baptism. Sino sa inyong takot magpabaptize? I remember, every time magtuturo ako dito ng membership class, dalawang klase, lesson 1, lesson 2, attend. Pagdating na sa baptism, wala na. Para bang may stigma? Para bang may takot? Ayaw yata magpabautismo dahil may religious stigma ang mga tao. Well, ito po ay mayroong pinanggalingan. May ugat ito. May pinagugatan itong ganitong kaisipan. Takot mabautismohan. I remember, ako ay nagpabautismo, pero galit na galit ang aking pamilya sa akin. Dahil nag-convert ako sa pagiging born again, ako magpabaptize. So, ganun ang mindset. So, let's go back to church history, all the way from the 3rd century. Sa panahon na kung saan 313 AD, in Rome, Italy, in Milan, Italy, ay merong edict si Constantine na gawing Kristiyanong lahat na nasasakupan ng Roman Empire. So whether you are a Greek or pagan, doesn't matter. You have to be a Christian and you have to be baptized. That's a mandate. Okay? Yan po yung panahon na yan. No? Kaya, maraming mga tao, yung stigma na yon, coming from those period of time, ay daladala pa rin ngayon. Kapag ikaw ay nagpabaptize, iiwasan ka ng mga kamag-anak mo. Sino sa inyo nangyari sa inyo yan? Pabaptize kayo dito sa church, then iniwan na kayo, humiwalay na sila. Nangyayari talaga yan. Iiwasan ka ng yung relatives the moment you allow yourself to be baptized. Kaya yung mga candidates sa baptism, ayaw, nagdadalawang isip, takot, di pa ako handa, pastor, sa kanalaang. Ganyan po yung mga kaisipan. Natatakot na parang lulunurin ni pastor at ilulubog. Ganyan po ang kaisipan. Subalit, eto po, kung maunawaan lamang ninyo, nating lahat, ang tunay na kahulugan nito at kaugnayan nito sa ating pananampalataya at pamumuhay bilang mga disipulo ng Panginoong Hesus, it will be a great joy for you and I to be baptized.
magiging kagalakan natin na magpabautismo. You know, we have two sacraments in the church, right? The first one is the baptism, and the other one is banal na po na, Lord's Supper. Yun lang po mga sakramento. Now, sa baptism, kakaiba. Bakit? Sa baptism, this is an individual act. Sa Lord's Supper, although meron kang bahagi, but you are corporately attending at the same time with the members of the church, with the believers, community of believers, joining and participating in unison when you participate in the Lord's Supper. But in baptism, this is a personal na paglalapat ng iyong sarili sa iyong pakikibahagi sa iyong Panginoon na namatay at muling nabuhay. At ito ay nangyari sa pamagitan ng iyong pagpapabautismo. Nagpapakilala ang iyong pagpapabautismo kung sino ka kay Kristo. Kung na ikaw ay makasalanan, kinahabagan, pinatawad, tinanggap, dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa kanyang persona at pagliligtas sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang lahat ng parusang hinihingi ng Diyos sa iyong mga kasalanan ay binayaran ng ating Panginoong Jesus ng kanyang mismong sariling buhay, ng kanyang kamatayan, para ikaw lamang ay maligtas. That's how baptism is so important, because this represents your union with the living Christ. In Romans 6:3 verse 4, it says, "Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ng nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli ni Kristo, si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng palibagong buhay." Maganda, balikan po nyo yan mamaya sa inyong tahanan kung ano po ang kinakatawan ng bautismo natin. Kaya kung hindi pa tayo nababautismuhan, I believe meron pa dito na hindi nababaptize, pero nanampalataya na sa Panginoong Hesukristo. So magsisimula tayo ng membership class sa January, Lord willing, sa January, para by Holy Week, meron tayong baptism na gagawin sa ating church retreat or advancement. Because I believe you are really in Christ already, at kung talagang na kay Kristo na, ikaw ay kailangan magpabautismo. There is no other option. Walang hesitation dapat, at walang procrastination. No hesitation, hindi. Nagdadalawang isip, no procrastination, hindi nagpapaliban. Pwede ba yan? So, I expect that when I begin the membership class, many will attend. Many will attend. Ngayon, ang malaking katanungan ay ganito, tungkol sa pagpabautismo. Sabagat may binanggit dyan sa ating binasa, lalo na sa mga naunang talata, na ang bautismo ni Juan ay bautismo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sabi ng ibang mga scholar, this is a misleading translation. Because baptism in itself cannot guarantee forgiveness of sin. Ulitin ko yan. Pag ba nagpabautismo ka, mapapatawad na iyong mga kasalanan. Kaya importante yan. Now, tingnan po natin. This is the teaching of the Catholic Church. Why I say so? In the 4th century, nung 4th century mga kapatid, alam naman natin na kahit na matanda ng katuruan, ngunit hindi biblikal, ito ay tinatawag na heretical. Tama po ba? Halimbawa, yung turo ni Arius, gusto ko bigyan muna ito ng pansin. Yung si Arius ay isa pong presbyter. No? Ngayon, ang turo niya, si Kristo ay nilikha at hindi lumikha. Si Kristo, ang Panginoong Hesus, ay nilalang at hindi siya ay lumalang.
Yan naman ay kinontra ni Athanasius. At dahil dyan nabuo sa Council of Nicaea noong 325 AD na pinagtibay doon ng mga obispo na ang si Arius at ang kanyang turo ay heretical or false, mali. Ngayon, sa Catholic Church, siyempre kapilang sila sa Roma. Ang ganito po ay nangyari. Pag ang isang church ay napailalim sa pangungunan ng pamahalaan, whether at emperor, hari, presidente, pag ang isang iglesia, pananampalataya, ay napailalim sa kontrol ng pamahalaan, ganito ang mangyayari. Halimbawa, nung 391 AD, ito pong si Emperador Theodosius. Okay? Theodosius pala. Itong si Emperador Theodosius ay nag-utos ng ganito, gawing batas ito. Sabi doon, whoever forsakes the holy faith and desecrates the holy baptism through heretical superstition shall be excluded from human society. Kapag ikaw ay kumontra at hindi nagpabautismo, ikaw ay persona non grata. You are not welcome in the Roman society. Ang tindi ng utos na yan. That is 391 AD. At kung hindi ka sasang-ayon sa bautismo at kahit yung infant baptism, sa panahong ito, hindi ka na ibibilang na Roman citizen, you will lose all the benefits and privileges of being a Roman citizen. And worse, if you rebaptize yourself, nung AD 413, the same edict, sa panahon ni Theodosius, kung ikaw ay binyagan sa simbahang Katoliko nung ikaw ay bata, at ikaw ay muling nagpabinyag, ikaw at ang nagbinyag sa iyo o nagbautismo sa iyo ay parurusahan ng kamatayan. So matindi ho ang usapin tungkol sa pagbabautismo, sa pagsunod sa pagpapabautismo, kabilang na mga sanggol at kabilang na ang hindi pagpapabautismo sa ibang mga grupo ng reliyon. That's how history is all about. That's why may stigma ang Catholic tungkol sa pagpapabautismo. Natatakot. Ganyan po yung history. Ngayon, sa Catholic, balikan ko yung forgiveness, baptism for remission of sin. The Catholics believe that kapag pinabinyagan ng isang bata, maliit, di ba? Siya ay ginagawang Kristiyano, tama? At ano pa? Nalilinis ang kanyang original sin. Yung kanyang kasalanang namana kay Adan ay nalilinis. Ganun po yung paniniwala. So, that's why they embrace this mindset and view that baptism will forgive sin. Tama ba? Kasi nga, pag nagpabautismo ka, the moment nagpabinyag ka, ang kasalanang mana, original sin, ay papawiin sa panahong ito. Yan po yung kalakaran even up to now. But I believe this is unbiblical. I believe greatly in my heart, but when you go to the scriptures, it contradicts. Ito ay sumasalungat sa katuruan ng salita ng Diyos. If the Catholic believes that the water baptism of baby or infants secures forgiveness from original and even actual sin, then wala na siyang bahagi dun sa naging kasalanan ni Adan. Pwede natin sabihing ligtas na siya. Putol na yung kanyang kaugnayan kay Adan, nalinis na yon. Ibig sabihin, an infant when baptized in a Catholic Church is already forgiven from his or her association with the first Adam. Yun po yung kanilang tinatayuan. Ganyan po kahalaga ang pagbibinyag ng bata sa kanila para mapatawad ang bata
makansila ang parusa ng Diyos dahil sa kasalalang mana ng bata. Ang original sin daw na minana ay pinapatawad na sa pamagitan ng pagbibinyag sa sanggol at ginagawang Kristiyano daw ng pagbibinyag ang isang sanggol. But we know that is far from the truth. Iba ang turo ng scriptures. Dahil kailangan munang sagutin ayon sa salita ng Diyos ang dalawang katanungang ito. Dapat malinaw muna na sagutin ang dalawang katanungang ito para masabi kung tunay na nililinis na ng bautismo ang kasalanang mana. Una, paano ba nagiging Kristiyano ang isang tao kabilang ng bata kung kanilang tinatayo ang Kristiyano na ang bata? Kailan nagiging Kristiyano ang isang tao? Kapag nabinyagan ba siya nung siya isang sanggol pa lamang? O kapag siya ay nakarinig ng gospel at nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? The Bible teaches us that a person becomes a Christian when he hears and believes the gospel of Jesus Christ, and not when he or she is baptized during her infancy. Kailangan munang manalig ang tao sa Panginoong Hesus, makarinig siya ng gospel, makabasa ng salita ng Diyos, sapagkat hindi siya magiging Kristiyano kung walang ganitong pagkakaunawa. It is impossible for a baby na wala pang kamalayan sa mga bagay na tumugong may pananampalataya. That's why if you go back to the Old Testament, you'll find that the Israelites were commanded by God, teach the Torah to your what? Children. Teach the Torah to your what? Children. Ituro ninyo sa inyong mga anak ang salita ng Diyos. For what purpose? Para sila'y manampalataya. That's why we are teaching these children na nandito sa Sunday school. Teach them the truth. For what purpose? So that they will believe in our Lord Jesus Christ. It's not automatic na itong batang ito, pag bininyagan, Kristiyano na siya. Maliwanag po ba ito? Kasi gusto kong ma-correct ang maraming mindset tungkol dito. So we cannot find in the Bible that any baby can believe, and if he or she believes, then she could be baptized and is saved. We cannot find that. So mahalaga muna na bago mabautismoan, kinakailangan mayroong confession of faith, pagpapahayag ng pananampalataya as testimony of conversion. Na ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo and you are subjecting yourself sa lordship ng ating Panginoong Hesukristo ng may kababaang loob at hinihiling mo na masunod mo ang Panginoong Hesukristo. That is important, mga kapatid, bago tayo magpabautismo. So make it sure that you are really converted when you go through, before you get baptized. Okay po ba yan? Alright, now, a solemn and public confession or a testimony is important for the one who will undergo baptism as obedience to the command of the Holy Scriptures. So, kapag nasagot yun ng Catholic, paano nagiging Kristiyano ang isang tao nung siya'y binyagan? Yun ang sagot nila. Okay? Pero sa atin hindi, di ba? Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos ay kinakailangang makarinig at manalig. Okay? Now, ang pangalawang tanong, kailan po dapat siyang bautismuhan? Sa panahon na siya'y baby pa lamang, na wala daw muwang pa sa kasalanan, o sa panahon na pagkatapos siyang magsisi at manalig sa ating Panginoong Hesukristo, pagkarinig ng mabuting balita, kailan siya babautismuhan? Kapag siya ay nakarinig ng mabuting balita at sumampalataya at nagsisi ng kasalanan, pwede na siya mabautismuhan. Tama? Parang kayo ay nalilito. Gusto ko lamang ito,
wala tayo naging mga baptism. Last year, we have only one baptism. That's why gusto kong dalhin ito, dapagkat ito'y makikita natin sa passage na mayroong baptism na nangyayari dito. Before I go to the account of the Lord Jesus Christ, baptism by John the Baptist. So we see also the pattern of people being baptized after they believe. Okay, in the book of Acts. When people believe in the gospel of Jesus Christ, they were baptized. Not before believing, but after believing. Tama? You read the book of Acts. For example, in Acts 2, verse 41, sabi doon, kaya't ang mga tumanggap sa Panginoon, no? At sa sinabi niya, ay nagpabautismo. So, tumanggap sa sinabi ni Peter. Sino ba sinasabi ni Peter? Sino pinapangaral ni Peter? Si Jesus. Okay? At nadagdagan ang mga alagad ng araw na yon ng may 3,000 katao. So you see, believe, receive, then get baptized. That's the pattern. Acts 8:12, sa account naman ni Felipe. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya at nagpabautismo. You see the word, sumampalataya at nagpabautismo ang lalaki at babae sa mga Gawa 8:12. Parang wala doon sa yung Acts 2:8-12, ano? Ay, huli. Okay. Another misinterpretation of the baptism of John na marahil na naging batayan po ng doctrine ng Catholic Church ay yung pagbibinyag nga po sa bata ay po pwedeng mag-alis ng kasalanang mana o original sin. Let's go to our text before, doon sa Mark 1 verse 4. Tingnan natin yung verse 4. Pag-aralan natin yan, pero gusto ko muling balikan yan, sapagkat importante ito. John appeared baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for. Pansinin yung salitang for. Is sa Griego, for the forgiveness of sin. Okay? Baptism of repentance for the forgiveness of sins. Pagka inyong niliteral at hindi nyo inalam ang kabuuan nito, ano ba talagang kahulugan nito, masasabi natin na ang baptism itself can forgive sin. Ang pagdaan sa tubig ng bautismo ay po pwedeng magpatawad ng kasalanan. Now, gusto kong i-explain ito at expound. Alam natin na ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay ginagawad sa atin ng Diyos sa sandali na tayo ay nagsisi na. Kaya hindi po ang pagpapabautismo ang nagdudulot ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan, kundi ang ating pagsisisi. Tama po ba yan? Because the right meaning of baptism of repentance for the forgiveness of sin is this. John the Baptist was calling all the Jews for just one kind of baptism. And that baptism signifies an act of repentance. Ano yung bautismo ni Juan? Hello? Bautismo sa pagsisisi. An act of repentance. Okay? Not for forgiveness of sin, an act of repentance. Repentance in Greek is metanoia. And in Hebrew, it is shuv. Well, ano ba yung metanoia? Pag sinabing pagsisisi, repentance, it is about a change of mind. Pagbabago ng kaisipan mula sa pag-ayaw sa Diyos patungo sa pagtanggap sa Diyos. A change of mind. But it's not enough to change one's mind. Sapagkat yung shuv sa Hebrews na mayroong kasing kahulugan ng salitang repentance ay nangangahulugan ng transformation. Yung salitang shuv. It implies a dramatic change of action. Kaya yung pagsisisi, ang tao nagsisi, humihiwalay na sa kasalanan. Kung siya ay sugarol, nung siya ay wala pa kay Kristo, iniiwan ang pagiging sugarol at lumalapit kay Kristo. That is repentance. Ano nga yun? Change of mind and a dramatic change of action. A change of mind that truly results
to a changed life. Yun ang repentance. Kapag ikaw ay na kay Kristo, na bago ang iyong pagkaunawa at pag-iisip, palayo ka dati sa Diyos, ngayon lumalapit ka sa Diyos, at yan ay merong paggawa. Merong transformation. At ito ay nagpapatuloy na ginagawa natin. Repentance is not just a one-time act in our Christian life. Repentance is a daily act. Remember the word of the Lord in the prayer of the Lord's Prayer. Forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Give us this day our daily bread. So repentance, mga kapatid, yan po ay nagpapatuloy sa ating buhay, pananampalataya. Now, ang bautismo ni John ay nagpapakita ng tunay na pagsisisi para mapatawad ang mga Hudyo sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang salitang for or is, sa salitang Griego, yung for, ay ang kahulugan nito ay hindi lamang para mapatawad ang kasalanan, kundi it is a directive or descriptive kind of word that describe baptism as characterized by repentance. Or it is a subjective kind of word that describe baptism that produces repentance. So forgiveness comes from repentance, and that repentance is shown through baptism. Klaro po ba? Malabo. Hindi mapapatawad ang iyong mga kasalanan sa sandaling ikaw ay magpabautismo. Pero sinasalamin nito ang iyong pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pagiging kabahagi ni Kristo. Yan. So, hindi na kayo a-attend ng lesson number 4 ng ng membership class. Yan po yun eh. Gusto ko lang iklaro. Anyway, dapat balikan yan. Now, we could say yung salita ni John dito, ni Mark, na John appearing in the wilderness, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sin. We could say na ang bautismo na ito ay nagdudulot ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan. That's the right rendition of the meaning. Now, let's go to our text. Do I still have time? I hope so. Importante ito. Yung actual baptism doon sa Jordan River ng ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan na po natin kanina sa aking introduction kung ano yung meaning ng bautismo ng Panginoong Hesus. Upang katawalin tayo ng mga makasalanan. At ipinapahayag doon ng ating Panginoong Jesus ang hindi kanyang kasalanan, kundi ang kasalanan ng buong sangkatauhan, katulad ng mga naunang propeta sa Old Testament. Corporate confession of sin, but he himself is not included. Sapagkat wala naman siyang kasalanang dapat magsisihan. Naunawaan natin na si John the Baptist ang siyang sugo ng Diyos na maghahanda ng daan ng Panginoon at bahagi ng kanyang paghahanda sa daan ng Panginoon ay ang kanyang pangangaral tungkol sa bautismo ng pagsisisi. So sa maiksing tala ni Mark tungkol sa bautismo ng Panginoon, makikita po natin ang mga kakaibang pangyayari. This baptism of the Lord Jesus Christ is so distinct, naiba, natatangi, walang katulad. Kung babalikan natin ang mga naunang talata, people are coming from all over Judea to be baptized by John the Baptist. Pero walang ganitong pangyayari nung sila ay baptized. Ano nangyari? Sa panahon na ibinabautismuhan si Jesus. Number 1, sa verse 10, we could say and read that the heavens were open. Na bumukas ang kalangitan. And then we could also find that bumaba ang banal na Espiritu tulad ng isang kalapati sa ating Panginoong Hesus.
At pangatlo, isang tinig ang narinig mula sa langit na nagsasabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Natatangi. Walang katulad, tama? Sa daming binautismuhan doon ni John the Baptist, siya lamang ang may ganitong uri ng tala, ayon kay Mark at sa mga gospel writers. So, ang unang makikita natin dito, nung bautismo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang presensya ng Trinity. We could find, very important ito sa ating teaching ng Trinity, God in three distinct person. God three in one, no? Ang tawag yan. One God in three person. Isang Diyos sa tatlong persona. Okay, paano makikita yan? Si Jesus, ang anak ng Diyos or God the Son, ang Ama at ang Banal na Espiritu ay visible sa pagbabautismong ito. Ang Diyos Ama nagsalita sa langit, ang Diyos Anak in the person of Jesus Christ, fully God and fully man na binabautismuhan ni John the Baptist, at ang Diyos na Espiritu Santo na bumaba sa Panginoong Hesus sa anyong kalapati o katulad ng kalapati. So we could find here the presence, the manifestation of the Trinitarian God. And that's why in Matthew 28, we were commanded to baptize disciple of Jesus in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So klaro po yan, no? Second, gusto ko makita natin dito, yung salitang the heavens being torn open. Kumbaga sano'y napunit or nahawi or nahati. Yan po yung picture. So, ibig sabihin, pag tumingala ka sa langit, makikita mo nahati yung langit. I don't know how to describe that, but Jesus saw this. And also, of course, no other than John the Beloved. John the Baptist. Sila lang yung tanging nakakakita dito. Yung mga ibang binabautismo noon, wala. Hindi nila nakita. Pero naganap ulit ito, no? Yung tinig. Okay, yung tinig naman ay narinig mula sa langit. So, yun po yung mga makikita natin pangyayari na kakaiba. Bumukas ang kalangitan at ito po ay yung mga salitang ito na the heavens being torn open, nagbabalik tanaw din po ito doon sa aklat ni Isaiah sa chapter 64 verse 1. Alam niyo po yung bahaging ito ng aklat ni Isaiah mula pa chapter 40 hanggang kaduluduluan halos. Okay, ito po ay prophecy o pahayag ng Diyos sa kanyang bayang nasa exile or nasa Babylonia na dinalang bihag. Imagine 70 years ka na captive ng mga Babylonian. Doon ka sa lugar na hindi mo gusto, doon ka sa lugar na kung saan alipin ka, alila ka doon, malayo ka sa iyong sariling lupain, malayo ka sa templo, walang templo roon, ang kaharap mo doon sa Babylonia ay mga Diyos-Diyosan at iba't ibang kultura. At sila'y umaasa ang mga exile o mga remnant na ito ng restoration ng ating Panginoon. Ibabalik sila ng Diyos sa kanilang bayan. Nangyari yan, di po ba? After 70 years of captivity, King Cyrus of Persia ordered all the Jews to return to Jerusalem. Di ba? So, yun po yung nakikita natin na pangako ng Diyos na kaya sila ibabalik. So, nandito, nahihirapan sila, and that kind of language is an expression of those people that are waiting for the coming of God among their midst. Kaya sabi doon, it's a kind of plea, petition. Buksan mo sana ang langit na ikaw ay bumabana upang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan. Mark uses this language as a sign that God is going to come to the world. Darating ang Diyos sa daigdig.
theologian describes this as a divine eschatological intervention. Ginamit ito bilang panawagan para sa Panginoon na dumating na siya. Isang panawagan ng mga nabihag sa Babylonia na umaasa na muli silang kakalingay ng Diyos, na dumating ang Diyos upang sila'y maiahon mula sa kanilang sadlak at abang kalagayan sa Babylonia. Kaya larawan po ng pagbubukas ng langit sa panahon ng pagbabautismo kay Jesus ay di pangkaraniwan, because only a mighty being can do that, can turn the heavens open. Sino lamang po pwede maghati ng langit? Only a mighty being, and that is God. Ito po ay tanda ng pagdating ng Diyos sa kalagitnaan ng Israel. Again, a divine eschatological intervention. Pag sinabing eschatological, ito po ay tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap o sa mga huling panahon. Kabilang na dyan yung paghuhukom na darating, kabilang na dyan yung final destiny of all mankind, kasama po yan sa tinatawag na eschatology sa huling panahon. We are already in the last days. So yun nangyari dyan, na pagbubukas ng langit, ay dinidescribe dyan, it is the inbreaking of God in the world of sinful humanity. Diba? Pag sinabing bumukas, may lalabas. Tama ba? Pag sinabing nasaraduhan, umalis. Tama ba yan? Pero bumukas. And that is the sign of God in breaking in the world of sinful humanity. Using the words of the late, our elder Ernesto, he cannot describe it. It's mind-boggling, sabi nga niya. Imagine, the future invades the present. Lumusob ang hinaharap sa panahong kasalukuyan. Ang sabi pa niya noon, I still remember his teaching, ay ganito, kailan ba tayo hahatulan? Kailan ba tayo hahatulan ng Diyos? Future pa, di ba? In the second coming. Ang pagbabalik ni Jesus ay judgment, last judgment, final judgment. But kung ikaw ay na kay Kristo, hinatulang ka na ng Diyos. Ang hatol sa iyo, not guilty. Yan po yung nangyari dito, mga kapatid. He invaded the world of sinful man, God Himself. For what purpose? So that He could save the humanity that was separated by their sin. And so we read, pagkaahon ni Jesus mula sa tubig, immediately, the word immediately comes up. Ano nangyari? Nabuksan ang mga langit. Now, this is very exciting for me when I started reading this. When Jesus was baptized, the heavens were open because God comes down to redeem His people, right? Hello? Naunawaan niyo po ba yan? But there is a parallel passage in the New Testament, especially in the book of 2 Peter chapter 3. Chapter 3. We read in 2 Peter 3 verse 10, sabi doon, ngunit darating ang araw ng Panginoon. So this is about the second coming of our Lord Jesus Christ, na gaya ng isang magnanakaw. At ang kalangitan ay, what? Maglalaho. Kung dito, sa baptism, bumukas ang langit, sa pagdating ng ating Panginoon, yung langit, hindi na bubukas. Maglalaho. Kasabay ng malakas na ingay at mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Imagine that kind of event that is going to take place sa panahon ng judgment. Maglalaho ang langit, and that will come sa muling pagbabalik ni Jesus. Yes, hindi lamang mahahati ang langit, katulad ng ating nakita sa Mark 1, kundi maglalaho ang langit sa second coming ng Panginoon. Wala nang langit na mahahati. In fact, it will be dissolved
It will be gone. What does this teach us? If the first coming of our Lord and Savior Jesus Christ ay baliwala sa iyo, if His first coming ay walang halaga sa iyo, at mahalaga lamang para sa iyo ay ipaligayahin ang iyong sarili at baliwalain si Jesus na nagligtas sa iyo, na sa halip na magsisi at manampalataya ka sa Kanya, at ipakita mo ang pananampalataya sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod mo sa bautismo na kinakatawan ng iyong pakikipag-isa sa Kanya na iyong sinampalatayanan, sa Kanyang ikalawang pagbabalik, wala ng langit na bubukas pa para ikaw ay muling abutin sa iyong abang kalagayang pagkamakasalanan. Ang meron na lamang ay langit na maglalaho. O wala na. Maging ang araw at buwan at mga bituin ay masusunog at matutupok sa apoy. At lahat ng iyong pinagpaguran sa araw na yon ay masusunog lamang. Kaya kung walang halaga sa iyo ang unang pagdating ng Panginoong Hesus, wala ka na ring halaga kay Hesus sa Kanyang ikalawang pagdating. You have to have a grip of this truth. Unless you repent. Habang may panahon pa, magsisi ka, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Mesiyas. Because if you do not do this, if you do not believe and repent, hindi mo kayang matakasan ang araw ng paghuhukom at ang parusa ng Diyos na walang hanggang pagdurusa at pagkapahamak ng iyong kaluluwa at katawan sa apoy at asupre. Kaya ang panawagan ng gospel sa atin ng ating Panginoon, magpahanggang ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, the heaven is still open. Ang langit ay bukas para sa sinumang makasalanang magsisisi at sasamba at lalapit sa Panginoong Heso Kristo. Bukas ang langit sa sinumang lalapit sa Kanya. Tatanggapin siya ng Diyos, gaano man karami, gaano man kalaki at karumi ang kanyang mga kasalanan at ang kanyang uri ng pamumuhay, patatawarin siya, lilinisin siya at bibihisan siya ng bagong pagkatao at magbubunya ang kalangitan dahil sa kanyang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoong Hesus. Kaya naghihintay ang Panginoong Hesus sa iyo. Lumapit ka sa Kanya. Habang nakabukas pa ang kalangitan para sa iyo, bago ka saraduhan at tabunan ng lupa na hindi mo na makita ang pagkalaho ng langit sa ikalawang pagbabalik, kundi ang sumpa at parusa ang iyong maasahan na lamang. Bago ka tabunan ng lupa, kung hindi man lang langit, yung malalang lupa, 6 feet below the ground, I urge you, come to Christ and be saved. And He will receive you with an open arm if you only will believe Him. And if you believe Him, get baptized. Is it clear? Now, natatangi rin pagbaba ng Holy Spirit sa ating Panginoong Hesus, sapagkat ang salitang katebi pneuma, o Griego na ibig sabihin, the Spirit descending on Him, ay ginamit lamang sa New Testament once, only in the baptism of the Lord Jesus Christ. And lahat ng gospel writers na sinabi ko kanina, yung 4, ay nag-mention ng pagbaba ng Holy Spirit na tulad ng isang kalapati sa ating Panginoong Hesus. When you go to the Bible, you'll find that a dove is a symbol for peace and also a symbol for love, yung kalapati. No?
Sa atin, hindi na uso yung love. Ay, bagay, pag kinasal mo, no, may papakawala kalapati. Hindi ko maintindihan kung bakit pakakawalan nyo. No? Sa halip na magsama, manatiling nagsasama, ay bubuksan at pakakawalan. At ewan ko kung ano yon. Sila ba'y palalaya? Ano paghihiwalayin? I don't know. Anyway, that's just part of the ceremony, wedding ceremony. Okay, anyway, now, ang kalapati is a symbol of peace, kapayapaan, and love. And also, sinasabi nila ng mga theologian na ito ay symbol ng divinity himself, ng Diyos mismo. Now, sa ESV, ang ginamit doon, and the Spirit of God was hovering over the face of the water in Genesis chapter 1. Now, gusto kong tingnan natin yung link diyan. Nung bumaba ang Holy Spirit sa ating Panginoong Hesus, sa anyong kalapati, ang naaalala natin ay yung Genesis 1 verse 2, yung account ng creation. Tama? Yung account of creation. Na ang Holy Spirit naroon na bago nilikha ang sanlibutang ito. The Holy Spirit is hovering, kumikilos sa ibabaw ng mga ng tubig. Sabi doon sa Genesis 1 and 2. Sa panahon ng creation. Now here, bumaba ang Holy Spirit ng bautismo ng Panginoong Hesus because it is the signal of the work of recreation of our Lord Jesus Christ. Recreation. Pagpapanibagong paglikha. Panibagong sangkatauhan. The new age has come. Inaugurated by the Lord Jesus Christ. You know, there are twice only na binanggit yung salitang hovering. And nakakatuwa, pag tinignan mo yung Bible, it was used in Genesis 1 verse 2, and it was also used in Deuteronomy 32 verse 11. Yung 32:11 ng Deuteronomy, tungkol naman yan sa agila, na dinescribe doon, pag-describe sa Panginoon na parang ang agila na kung saan ay tinuturo ang lumipad ang kanyang mga inakay. That's the picture of God. Katulad ng agila in Deuteronomy 32:11. Tinuturuan, lumipad ang kanyang mga inakay. At kung sila'y bumagsak, saan sila babagsak? Sa pakpak na nagtuturo sa kanilang lumipad. Wow. Amazing, amazing. Now, ang bautismo ng Panginoon ay di tulad ng bautismo ni John the Baptist. Because John himself said that he will baptize you with what? The Holy Spirit. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit in other gospel and with fire. So I'm not going to discuss about fire. Masunog po tayo. Anyway. So, but this is so important also that the baptism of the Lord Jesus Christ ay merong anointing ng Holy Spirit. Merong pagkasi ng Holy Spirit. Because doon sa Isaiah 6:1 and 2, alam natin ito, na sinasabi doon ng Panginoon, ang Espiritu ng makapangyarihang Panginoon ay sumasa akin, sapagkat tinirang niya ako ng mangaral ng magandang balita sa mga dukha, sinugo niya ako para aliwin ng mga sugatang puso at para ipahayag sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Sinugo rin niya ako para ipahayag na ngayon na ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Do you remember that Jesus was asked to read a scroll inside the synagogue, and he read that particular passage, and he said, upon reading, pagkatapos niyang mabasa, "Today, ngayon, natupad sa inyong pakinig ang kasulatang ito. The Spirit of the Lord is upon me. He chose me to preach the good news to the poor." Jesus, our Lord, was anointed by the Holy Spirit to preach the gospel that will set the captives free.
All men are captive by sin and by Satan, and only Jesus could set men free. And even us who have the Holy Spirit, meron tayong Holy Spirit, we are also called, tinawag din tayo na magdala tayo ng same message, same gospel message, that there is redemption, that there is freedom from all that are being captive by sin and Satan. We have that message to tell to people that they could be set free from slavery of sin and Satan if only they will come to trust the person and work of Jesus Christ. And we are commanded to do that. God Himself descended on earth in the person of Jesus Christ for the purpose of rescuing us, His people. At natupad ang daing na ito sa Isaiah 61 verse 1 na sinasabi doon, O buksan mo sana ang langit at ikaw ay bumaba. That particular prophecy was fulfilled in the baptism of the Lord Jesus Christ. Yahweh came down through the Son so He could redeem His own people back to Himself. As I end, let me summarize. Nung bautismohan ng ating Panginoon, what happened is, nabuksan ang kalangitan. Bukas ang langit still even now. For those who will come to Christ, the heaven is still open. And then the Holy Spirit descended on Him, anointing Him to preach the good news to the poor that will set the captives free. And isang voice or tinig ang narinig, nagsasabi, You are the Son, you are my Son, my beloved Son, in whom I am well pleased. Sa iyo ako, lubos, na nalulugod. You know, in Matthew 17, sa panahon ng transfiguration ng ating Panginoon, si Peter, aligaga, maghahanda na tayo dito ng tent. Dito na lang tayo. I will make a tent for Elijah and Moses and for you. Ngunit anong sabi ng tinig? Same voice. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Listen to Christ. Don't push yourself to listen to Christ, because He is the only beloved Son. Nalulugod ang Diyos not on us because of being sinful. God the Father is pleased with His Son who is in us. Tayo makasuwayin, nagkakasala pa rin. But God is pleased with His Son who is with us, who identified Himself among us sinners. God the Father is pleased with His Son na gumanap ng lahat ng hinihingi ng buong katuwiran. God is pleased with His Son, the one who fulfilled all righteousness na hinihingi ng katuwiran ng Diyos at ng hustisya ng Diyos, ng kabanalan ng Diyos. Christ, the beloved Son of God, fulfilled all righteousness. Even yung pagdaan niya sa tubig ng bautismo na tungkol sa pagsisisi, dinaanan niya yan. Upang tayo na hindi matuwid sa harapan ng Diyos ay Kanyang maiharap bilang matuwid sa pamagitan ng Kanyang sariling pagkamatuwid. Nalugod ang Diyos sa lubos at walang pag-aalinlangang pagsunod ng Panginoong Hesus na tayo ay Kanyang i-represent sa harapan ng Diyos Ama sa pamagitan ng Diyos Anak, sa pamagitan ng Kanyang kusang loob na pagsunod hanggang doon sa krus, sa kamatayan sa krus,
upang maiharap niya tayo ng walang bahid at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang dahilan. Yan po ang layunin kung bakit kinakailangang mabautismohan si Jesus. Upang sa pamagitan ng kanyang pagganap ng lahat ng righteousness na hinihingi ng kabanalan at hustisya ng Diyos, para sa atin na hindi makaganap, ay ganap niyang maigawad sa atin ang pagpapawalang sala, ang pag-aaring matuwid sa atin, upang tayo ay tanggapin ng Diyos sa kabila ng ating pagkamakasalanan at mga kasalanan. Na sa pamagitan ng pagsisisi natin at pananampalataya, tayo ay binibilang ng Diyos sa kanyang mga pinapatawad, sa kanyang mga kinakahabagan, at sa kanyang mga hindi pinagkaidan ng masaganang biyaya. Kaya nga, napakalaki at dakila ang dahilan natin upang patuloy natin siyang sambahin, sundin at itanghal sa ating mga buhay. Purihin ang kanyang gawa ng pagliligtas at ang kanyang kahabagan. Amen.